This light service activity emphasizing the mental discipline of Dugukan. So ano ang mental discipline ng Dugukan? 7 dimensions of the soul, not just only body, mind, soul, and spirit. So palagi natin yan binigkas pag magbigay tayo ng definition ng ating mga practices, development of the body, mind, soul, and spirit. And then we add on 3 dimensions. Kaya 7 dimensions of the souls. At ang mental discipline ito ay napakahalaga para sa lahat. Lalo na ang lahat ay pag nandito tayo sa Dugukan, hindi yan ibig sabihin na nandito lang tayo pag magpamembro lang ng Dugukan na wala tayong ginagawa. Mayroon tayong inner cultivation para tayo ay makapanggamot gamit ang puwersa o enerhiya ng banal na espiritu. And then saan natin makukuha ang banal na espiritu? So may mga paraan ating mga ginagamit. Nag-practice tayo sa inner cultivation. Kaya tayo ay modular at curricular din. Ibig sabihin ng modular, so may mga modules tayo na ibinigay para sa lahat ng mga practitioners na matututo sila sa mga aral ng ating mga inilabas ngayon ng mga aralin ng 72 Spiritual Division o Sun 72 Foundation. Ibig sabihin, Advanced Spiritual World. Kaya inyong matutunghayan, makikita niyo talaga sa inyong mga mata ang presensya ng mga anghel sa Diyos na makikita ninyo during angels contact and connection. At napakahalagang mga informasyon yan para sa bawat isa. Hindi lang para dito sa ating mga kababayan, pati na rin sa buong bansa, buong mundo. Ang topic ngayon ay ascension of life into higher dimension. Pag religious pa tayo, sasabihin din natin na kaligtasan ng buhay para tayo makapunta sa langit kasama natin ang Diyos sa langit. Only that hindi man tayo nagtuturo ng religion. And then the reason that is we go beyond religion. Ang ating itinuturo ngayon ay mental discipline, batas ng mga magandang pangkalusugan. Kana ano ang batas ng ating magandang kasulusugan? Art of Life 172. Yan ang ating batas ng kalusugan, Art of Life 172. Mag-practice kayo ng Angels Contact and Connection, also known as Stardust Movement or Art of Life 172 para maging malusog ang kaluluwa. Alam ba ninyo kung bakit kailangan natin na palusugin ang ating mga kaluluwa? So bakit ang tao ay nasa paniniwala? At ano ang dahilan na mayroon tayong mga religion sa bawat bansa, sa bawat lugar? Na or sabihin lang natin sa bawat mga lahi ng tao dito sa mundo, may kanya-kanyang mga paniniwala, may mga religion, culture. Bakit tayo may mga paniniwala? Bakit tayo may mga religion or culture? Nang dahilan na yan ay kailangan natin palusugin ang ating mga kaluluwa. Okay, this is thing so important. Kailangan natin ito maintindihan kung bakit tayo kailangan mayroon tayong paniniwala. Kaya sa ating mga paniniwala, mayroon tayong mga landas na tinatahakan. Mayroon tayong mga kultura, mayroon tayong mga religion na ibig sabihin ay paniniwala. Ang pinakamakapangyarihang puwersa
dito sa lupa na nandyan sa mga tao. Itong paniniwala. Na ibig sabihin, pag yung paniniwala natin ay naging religion, yan ay makapangyarihan na salita na naging nagkaisa ang mga tao dahil sa kanilang mga paniniwala. At ano ang dahilan? Dahil gusto ng kanyang kaluluwa. Nang bawat kaluluwa na sila ay malusog, malakas upang magtagumpay, maligtas at makaakyat sa langit. Yan ay paniniwala. Kaya pag itanong natin ano ang pinakamakapangyarihang puwersa sa sangkatauhan, ang sagot ay paniniwala o religion. Kaya iba't ibang mga religion, iba't ibang mga paniniwala at nagkawatak-watak ngayon sa mundo ang mga iba't ibang mga paniniwala. So that is also the great divider of the humans in the world. So greatest divider of the humans of the world, sagot. Walang sagot. Belief. Ay, tingnan ninyo. Pag tayo ay nagkakaisa, what's the name of our group? Pag sila ay nagkakaisa, what's the name of their group? What's the name? Religion. Tama? Ayan, ay tama. Nagkakaisa ang mga tao sa buong mundo o hindi? Nagkawatak-watak. Nagkakaisa ang bawat samahan sa kanilang mga samahan. Nagkawatak-watak rin pag tingnan natin ang kabuuan. Dahilan, dahil ang bawat kaluluwa ay gusto ng liwanag, naghahanap ng liwanag para maging malusog. Sino mang hindi sumang-ayon na ang lahat ng mga kaluluwa ay naghahanap ng liwanag para maging malusog at maligtas at makaakyat sa totoong tagumpay. Meron bang hindi sumang-ayon? Meron? Wala. Totoo ba ang aking sinabi? Hindi. Okay. Sa pangangailangan ng liwanag sa kaluluwa, kung ano ang kanyang makikita sa kanyang isip at puso, yan ay ang liwanag na kanyang pinaniwalaan. Kaya't iba't iba ang ating makikita. So iba't iba rin ang ating mga paniniwala. At maraming naniwala sa ating mga paniniwala. Nang liwanag ng ating nakikita, marami ding naniniwala sa mga liwanag na ating nakikita. Kaya dumami tayo. Naging isang institusyon tayo ng mga liwanag na isa lang ang liwanag na ating paniniwalaan. Ngunit ang iba ay iba rin at naging institusyon ng liwanag. Ay, kaya itong ating mundo ay the greatest expression of the polarity of the universe. There is right, there is wrong, there is good, there is bad. It is an expression of the reality of the third dimension. Ito bang mundo ba nating tahanan ngayon? Tahanan ng ating mga paniniwala. At sinong makapangyarihan at pinakamakapangyarihan na Diyos ay siyang manalo. Tama, hindi? Ayan. Ang pinakamakapangyarihan Diyos ay yung manalo. At din sa bandang huli, ang pinakamakapangyarihang Diyos, ayan, ay ang manalo sa bandang huli. Sino kaya ang pinakamakapangyarihang Diyos? Mayroon bang bansa na hindi nagdala sa pangalan ng Diyos? Nagdala sa kanilang mga paniniwala? If you are a Buddhist kayo,
Would you invoke other name? Na yung paniniwala ninyo ay nandyan, nakasetting sa liwanag ng divine law ng iyong paniniwala. And then if you are a Christian, the same. Would you invoke other name when you are a Christian, aside from the name that you are believing? And all the rest religion. And then the big question now is, ano ang tunay na hinahanap ng ating mga kaluluwa? May tanong niyo yan sa inyong sarili. Lahat ng mga tao, nandyan sila sa religion, nandyan sila sa mga sektong espiritual, baging sabihin man natin atheist tayo or agnostic, wala tayong mga paniniwala, or nasa gitna lang tayo, that is still belief. Whether we are going to say na we are scientific, that is still belief. Na ibig sabihin, lahat ay nakabase sa paniniwala. Kaya nga ito tayo ngayon, nandito tayo ngayon, ay naniwala man tayo sa dugukan, naniwala man tayo sa Supreme Superlight Angels, naniwala man tayo ni Jesus Christ, naniwala man tayo ni Allah, naniwala tayo ni Buddha, o sa lahat ng mga paniniwala na may katotohanan. But it's still belief. That's why we cannot delete belief. Nobody is successful to delete belief. Maski pa yung gagawin niyo yung tanggalin niyo yung belief, we would say we go beyond belief. Totoo man yan. Pero ang sinasabi ko ay every belief is good. So long as there is light, nakikita ninyo ang liwanag sa inyong mga paniniwala. Then from belief into, ano ang sunod ng belief? Higher than belief. Faith. Pananampalataya. Ang paniniwala ay iba sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay mas makapangyarihan sa paniniwala. Kaya pag experimental pa tayo, then i-invoke natin pangalan ng ating Diyos, umakyat tayo doon sa mataas na niyog. Ay itong niyog 50 feet above the ground or 70 feet above the ground. And then sabihin natin, tingnan natin kung sinong makapangyarihang Diyos. At iba-iba ang pangalan ng ating Diyos. Kaya umakyat tayo doon at tumalon. Then pag talon mo doon, sigaw mong pangalan ng iyong Diyos. Pag iligtas ka ba ng iyong Diyos? Then tumalon ka doon. Pag talon mo, sigaw ka sa pangalan ng iyong Diyos. And then bumagsak ka doon sa lupa. Pagbagsak mo ay natutunan mo yung katotohanan. O niniligtas ka ba ng iyong Diyos? That's because belief. Pag iniligtas ka ng iyong Diyos, kasi sinimahan ka ng Diyos. Pag hindi ka iniligtas ng iyong Diyos, ay kasi hindi ka sinamahan ng iyong Diyos, iniwan ka ng Diyos. And then, iba't ibang mga pangalan ng Diyos. May iniligtas ng kanilang Diyos, may hindi iniligtas ng kanilang Diyos, at maraming salawahan sa kanilang Diyos. Totoo, hindi. Huwag kayong magalit kasi hindi man kayo ang hindi man kayo mga sinungaling sa inyong mga Diyos. Totoo man kayo sa inyong mga Diyos. Ang ibig sabihin, kung dito tayo sa paniniwala ay maganda yan. Ngunit, pagtalan mo doon sa taas na niyog, and then, tumalon ka ba o hindi, depende na yan kung ang nasa sa iyo ay paniniwala o ay pananampalataya. Pag naniniwala ka lang, medyo bigado tayo. Baka hindi totoong iligtas tayo ng Diyos. Pero pag nandyan sa iyo yung pananampalataya, sigurado ka. That is God's will. Complete surrender. Whether you die or alive or dead, and then walang problema. Kasi you have the complete surrender to God. And then iniligtas ka ng iyong Panginoon. Maraming mga tao mayroong paniniwala pero walang mga pananampalataya.
Lahat ng mga taong may pananampalataya, may paniniwala. So the first stage of pananampalataya is belief. That's why kailangan ang paniniwala na lumiwanag, lumaki para maging malakas at maging pananampalataya. And after that, makamit ang soul realization. Yung pagkasatuparan ng kaluluwa, that is soul realization. Ang iyong susi para sa pag-akyat sa tunay na kaharian ng Diyos. Ngunit pag walang yung soul realization, mananatili tayo sa ating mga paniniwala. Kaya sa dugukan, sinabi natin na lahat ng mga religion ay maganda. Nobody's religion is good, is bad. Every religion would be good because maraming mga naniniwala. Kaya nga ipinaglaban ang religion, ipinaglaban yung paniniwala. May tao bang hindi nakipaglaban sa kanyang paniniwala? Okay, experimental again. Experimental tayo again. Kayo, ilang katao kayo ngayon dito? Pati yun din dito sa screen. Gagawa kayo ng mga religion. Ang dugukan ay hindi total sa inyo pag gumawa kayo ng mga religion. Nasa na sa inyo na yan, kung yan ang iyong paniniwala. At magpamembro din ako sa inyo, sa inyong mga religion na ginawa. Pero ang tanong ko, sang-ayon ba kayo sa ibang religion? Na lumalaki na inyong mga religion? Kaya, each religion has the claim in life. And this is the truth. Kaya pagtingnan natin ang kasaysayan ng Israel, yung kasuklam-suklam na mga gawain, hindi angkop, ay parusahan pag magsamba ng ibang Diyos. Maging ang pagsamba ng mga Ehipto sa kanilang Diyos, paggagawin nila doon sa Israel ay kasuklam-suklam sa mga Israelites. Ang pagsasamba ng mga Israelites sa kanilang Diyos, gagawin nila sa Ehipto, ay kasuklam-suklam din sa mga taga-Ehipto. Kaya batuhin, kay kasuklam-suklam. Na ibig sabihin, pagtingnan natin kung paano tayo maging magkaisa sa ating bansa, mahirap yan maabot ng bawat isa pag hindi natin alam ang kaisahan ng bawat liwanag. Kaisahan ng bawat tao, kaisahan ng bawat buhay. Ang frequency na yan ay napakataas. Kailangan mo nang i-expand natin ang ating spiritual awareness bago natin makamit ang totoong kaisahan. Bagaman sabihin natin si Matt Anlisa ay siya yung katotohanan at gumawa siya ng grupo na ito ang katotohanan. Pag hindi kayo maniwala ng ating katotohanan ay hindi kayo maligtas. At then sabihin nila ni Matt Anlisa na ay lahat ng mga grupo, lahat ng mga paniniwala ay isa man lang. Isa man lang tayo, dapat man tayong magkaisa. Ngunit sa mga salita ay payang-kaya, pero sa gawa hindi na yan kaya. Iba na yan sa gawa. At kung paano gagawin ng tao o mga tao ang totoong kaisahan, makamit lang yan ng bawat isa pag may enlightenment na mangyari. Mabuksan ang inyong espiritual na kamalayan. Yung pangangailangan ng kaluluwa na siya ay mabusog sa kanyang mga pangangailangan na puwersa o mga pagkain, kagaya ng ating physical na katawan, na kailangan tayo ng vitamins, nutrients, and minerals para sa lahat ng mga cells ng ating katawan. At tayo ay maging malusog. Kailangan tayo ng gamot para tayo ay walang mga, pag may sakit tayo, then gumaling tayo kay mayroon tayong mga gamot na ininom na material or spiritual. Pero tayo ngayon, ang ating gamot ngayon ay ascension oil man lang. At itong hangin at yung tubig. Kaya essences of Divine Mother Nature. Ang kailangan ay inner cultivation na ating maintindihan ito
na ang kalikasan, lahat ng mga pangangailangan ng buhay ay nandito sa kalikasan. Ang kailangan lang natin gawin, i-discover itong ating kalikasan kung paano natin ma-activate ang mga essences, yung mga puwersa na nakatago dyan sa mga bungang kahoy, mga dahon ng kahoy, or plants and herbs. At yung mga puwersang nakatago dyan sa ating kalikasan. Kaya mayroon tayong Art of Life 172 lessons. Ibig sabihin yan, gagawin ninyo yung inner cultivation para mapalakas ang inyong mga kaluluwa dahil ang kaluluwa, lahat ng kaluluwa ay nangangailangan na maligtas. Kaya hindi makaiwas ang tao na siya ay talagang may paniniwala. At sa kanyang paniniwala ay i-invoke niya yung paniniwala. Maging mag-isa man siya or may mga kasamahan or pangkabuuan. Kaya mayroong digmaan. Look at what happened in the histories of time. Kasi because mayroon silang mga paniniwala. So, may digmaang nagaganap. Mga labanang nagaganap para manalo ang liwanag. At yung nanalo ay naging liwanag. At yung mga natalo ay paano maging liwanag ang mga natalo sa digmaan? Tama ba? Hindi. Agree or disagree? Kaya, the same story. Here in this country, whether we like it or not, pag matalo tayo sa digmaan, tayo ba ang liwanag or ang hindi liwanag? Makapangyarihan ba ang ating Panginoon or hindi? Pag matalo tayo sa digmaan ng liwanag, tayo ay madilim. At kung anong pangalan ng ating Diyos, ayan ay talo ang ating Diyos. Tama, hindi? Kaya mas mabuti pa na alam natin kung anong totoong pangalan ng ating Diyos. Mayroon ba? Wala. Ngayon, tingnan natin ang daan. Buong mundo. Sinong ang pinakamakapangyarihang Diyos sa langit? May makatalo ba ni Jesucristo? Wala. May makatalo? Wala. Ay, hindi natin sila paglabanin, ha? But by the end of time, sinong makapangyarihang Diyos na manalo? Ang manalo sa digmaan. Pag tayo ay ipalaganap natin ang ating mga paniniwala, sabihin natin ay itong ating mga religion ay yung pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos. Pero sa digmaan ay natalo tayo kasi nagkawatak-watak tayo. Anong ibig sabihin yan? Talo ang ating Diyos. Talo din ang ating paniniwala. Pero dito tayo sa beyond religion, beyond spiritualism na practice. Although tayo ay mga spiritual practitioners, but then ang lesson ng dugukan is beyond all those names. Higit ba sa kanyang mga pangalan? So ano ang totoong pagkakaisa natin? Magkakaisa tayo sa tunay na pagkagising ng spiritual na kamalayan. Na wala na tayong restriction na ito ay dito tayo nahahanay. Kaya hindi natin mga kapatiran ang iyong mga tao na yon. Yung mga banyaga ay hindi natin mga kapatiran. Pag alam natin yung kabuuan ng planeta at yung kosmos, ay may iba pa bang mga dahilan na hindi natin sila mga kapatiran? Kahit mga banyaga pang yung mga tao na yon. Hindi pa tayo magkagira. Hindi pa tayo maglabanan. Ngunit paano tayo magkaisa kung bawat isa sa atin ay promoter ng pagkawatak-watak? Tama ba yan? Kayo lahat, may mga religion. Pagkakaisa ang inyong ipinopromote? Hindi. Ikado, kay biblical mo kado. Pagkakaisa, hindi. Parang hindi. Maaari bang magkakaisa ang ating ma-promote? Pag, let's say, ngayon, 300 different religions tayo ngayon. Magkaisa ba tayo sa ating mga paniniwala? Hindi, sa gawa.
Sa paniniwala, pwede, pero sa gawa ay hindi. Kaya lahat pag hindi tayo makagising nito, lahat tayo ay maging promoter ng pagkawatak-watak. Because of the ideology, mga ideas na pakarami. Ay hindi naman bawal itong mga ideology, mga ideas. But in every idea, that could be a part of production of the belief. Pero dito tayo, and the idea is very powerful. Kaya, what is needed by this time? Tayo, nag-practice tayo. Kaya, mga tao magtanong, anong religion natin? Kayo, anong religion ninyo? So, iba't iba ang ating mga religion. So, iba't ibang mga religion. And then, ibig sabihin yan, even no religion, that is still belief. And then, that is still idea. Na ibig sabihin, kailangan tayo na may enlightenment. Pero dito tayo sa magandang pangkalusugan. Would that need religion? Pag gusto kayong lumakas, gusto kayong maging malusog? Kaya pumasok na kayo ngayon sa iglesia ni GM. Tama ba yan? Ano ba yung iglesia ni GM? GM, di ba? GM may pangalan niyo sa akin? Sometimes is GM. Ngayon is GM. Mayroon naman mga GM sa ating grupo. So, ang iglesia ni GM ay iglesia ng mga tambok at mga payat. Tama ba yan? Okay, just kidding, ha? And ibig sabihin nito, mahalin natin ang ating mga kapwa tao, mga kapatiran, maski iba't ibang mga relihiyon. Ako ay founder ng Dugukan. Pwede akong magpamimbro sa inyong mga religion. Paggawa kayo ng mga religion. Then magpamimbro ako sa inyong mga religion. Totoo yan, ha? Kasi I don't mind pag magpamimbro ako ng kahit anong mga relihiyon. But I am so particular with the education of what is oneness with all. Kaya nga, ang isang katotohanan ay mapatunayan na yan ay totoo pag ilagay natin dyan sa debate. Ibig sabihin yan, experimental tayo pag totoo ba itong ating mga ginawa. Tayo ay may sabihin natin, we are in oneness with all the stars. Mag-exercise kayo ng angels contraction and connection. Just do the movements. Either modular ka or curricular. Ay mag-select ka lang kung ano yung training modality na gustong gagawin mo sa iyong buhay. And then hindi na tayo makialam kung ano ang ating mga paniniwala. Pag sundin ninyo ang procedure na yan, ay then may epekto yan sa inyong mga kaluluwa. Without prejudice of your belief. Hindi na yan makasisira sa iyong mga paniniwala. Mag-expand lang ang iyong mga kaunawaan tungkol sa mga misteryo ng buhay. Kaya ito ay mahalaga. Napakahalaga ngayon. That's because of belief. And then we are so divided. Dahil sa ating mga paniniwala, kaya tayo ay nagkawatak-watak. The greatest divider among all the reasons, napakaraming mga rason, but yon isa sa mga makapangyarihang dahilan na ang mga tao ay magkawatak-watak is belief. And belief that resulted into maraming mga ideology na naging institusyon natin. Ang institusyon natin is ito ang katotohanan. Pag hindi ka dito sa katotohanan na ito ay itapon ka doon sa dagat-dagatang apoy. Pag hindi ka dito sa katotohanan ito ay hatulan ka ng batas ng Diyos. Dalhin ka doon sa langit at bigyan ng misyon ng Diyos para mag-worship ng Diyos. Forever na yan. So, dito tayo sa totoong buhay. Experimental tayo. Tingnan natin kung totoo ba itong ating mga paniniwala. Neutral lang tayo.
Ako, I have my own religion as well. And you rin, may have your own religion as well. That's because we were born with this culture. Isinilang tayo ba na mayroon tayo ng mga religion galing sa ating mga kanunuan. But we are not offending our own religion. We are promoting our own religion. Kasi tayo ay naging malakas. Naging bansa nga tayo because of religion. Tama ba? Hindi. Naging kaharian tayo. Ang Israel, naging Israel dahilan sa kanilang paniniwala ni Yahweh. At lahat ng bansa, iwan ko pag mayroon bang bansa na naging bansa. Nang dahil hindi sa pamagitan ng kanilang mga paniniwala. Walang bansa naging bansa. Nang sila ay hindi naniniwala. Maging itong digmaan. When there is no enough number of people believing war, paano man tayo maging mayroong digmaan? Wala bang sapat na mga tao na naniniwala na mayroong World War III? Ay din, wala ding digmaan. Kulang ang mga players. Pero, ngayon, pagtingnan natin ang nangyayari sa buong mundo. Kulang ba ang mga manglalaro ngayon sa pangatlong digmaan ng mundo? Ang mundo ngayon ay marami ng mga nuclear clubs at nakaprogram na yung lahat ng pangangailangan ng planeta ngayon. Kaya ang Supreme Master sa langit ay nagbigay ng formula ng oneness with all the lies, oneness with all the stars, oneness with all the angels, oneness with all the humans, oneness with all the aliens. Mayroong formula. And then, maunawa natin yung equation na yan pag mag-aral tayo ng angels, contacts, and connection. Pag hindi natin alam ang formula, pati rin dito sa ating bansa, we are so specific with this formula because this is God-given formula of how we are going to obtain oneness with all. Is it by belief? Institution? Nasunod din ang sequence? Is it by belief? Institution? Or enlightenment? Enlightenment. There is no other way. Magalit man tayo o hindi, there is no other way. Sabihin man natin ang iyong paniniwala, napakarami na natin ngayon. We are now 30 million people in this planet, in this nation, believing in this institution. Nasa napakalaki ng ating religion. But it is enough that we can unite everyone in this nation by our belief, invoking the name of God. That is still not enough. Because we are now more than 100 million people in the nation by this time. And then, ikaw ay nagbasa ng iyong aklat. Hindi natin kung anong title ng iyong aklat. Biblia ba yung aklat mo? Or No Limit Tangere? Or anong klaseng aklat? The Secret Magic of the White, or the Secret Magic of the Black, or the Secret Magic of the Red, or the Yellow, or kahit anong mga aklat. And then, nakita mo yung liwanag. Pag sabihin mo yung liwanag, ay, ang totoo palang liwanag ay dilaw. Ay, totoo palang liwanag ay pula. Ang sabi naman yung isa, ay totoo palang liwanag ay green. Kaya, ituturo natin ito. Ito ang kaligtasan ng mga tao. And then, nakakuha ka ng mga maraming porsyento. Nakakuha ka sa from the billions of religion, nakakuha ka ng, let's say, nakakuha ka ng 3 million followers. At inatake mo na yung ibang religion. Ikaw ay nakakuha ng 2 million. Ikaw ay nakakuha rin ng 7 million. Kaya kayo yung maligtas. Ibig sabihin yan, nagkaisa tayo o mas lalo tayong nagkawatak-watak? Mas lalo na tayong nagkawatak-watak. Nang dahil ang ating mga katotohanan ay iba't ibang mga katotohanan. And then the structure of our truth is based on this formation, belief, which means
division. Tama ba yan? Pagkawatak-watak. Kaya mayroong one world governance. Do you know what's the meaning of one world governance? Ang ibig sabihin yan ay isa na lang ang religion. Nang alam ng buong mundo na ang mga mundo ngayon ng mga tao ay nagkawatak-watak. Nang dahil hindi mapag-isa because maraming mga paniniwala. Bakit naman hindi pa maging maraming paniniwala? Na hindi man natin tumpak kung ano talagang tunay na liwanag na makapagbigay ng kabusugan sa ating kaluluwa. Pag busog pa ang lahat ng mga kaluluwa, hindi gutom, hindi sila nauhaw, ay totoong tayo ay magkaisa. Pero pag hindi busog ang mga kaluluwa, lahat ng mga kaluluwa ay naghahanap ng mga pagkain, gustong maging malusog para hindi magkasakit, kaya maghahanap ng liwanag. Liwanag na magbigbigay lunas sa mga pangangailangan ng isang buhay para siya ay mayroon siyang kapayapaan. Kapayapaan sa puso't isipan, kapayapaan sa kabuuan ng kanyang buhay. At dito tayo maging mahadlangan din sa ating tunay na layunin sa pag-akyat sa langit pag wala tayong enlightenment. Na ibig sabihin itong word nga enlightenment, pagkagising ba sa ating spiritual na kamalayan. Nang pag hindi gising ang ating spiritual na kamalayan, dito tayo babagsak sa ating formula na pag gusto mong lutasin o biglaan solusyon ang problema ng mundo, makagawa ka ng maraming problema sa iyong sarili at makagawa kaya rin ng problema sa iyong kapaligiran. Nang dahil hindi natin alam ang daan. So ngayon, ano ang daan? Sinasabi niya ng Panginoon, yang daan ay art of life. So religion ba yan ang art of life? No. Gamitin na rin yun yung art of life sa inyong mga religion. Ikaw, mayroong religion. Anong religion mo, di ba? Galing ka sa ibang religion. Galing ka sa ibang religion. Galing kayo sa iba't ibang religion. Kaya yung art of life, gamitin ninyo yan. And then you can prove na mga salita ng Diyos ay makapangyarihan. Mayroong katotohanan. At yan ay tunay na liwanag. Pag sabihin ninyo, yang Diyos ay nandyan sa langit, ituro ninyo ang langit, nandyan ang kanyang mga anghel, at matutunghayan din ninyo yan. Doon talaga ang mga anghel ng Diyos sa langit. Pag sabihin ninyo, ang Diyos andyan dyan sa lalim ng lupa, ituro ninyo ang lalim ng lupa. At sundan ang mga kahulugan ng bawat anino ng misteryo ng mga salita. Pag nagpakilala pa ang Diyos sa unang panahon, sa umpisa o sa beginning ng panahon, na siya ay liwanag, diyan ang ating gagamitin. Sa umpisa, ang Diyos ay liwanag. At kasama si liwanag ang Diyos. At ang liwanag ay ang Diyos. So, angels, contacts, and connection. Nobody's soul does not need the light. Ibig sabihin natin itong liwanag. Anong klaseng liwanag na ating kailangan at mabusog ang ating kaluluwa? Ang liwanag na yan, ang tawag sa liwanag na yan ay absolute na iyong matutunghayan sa pag-practice mo ng angels, contacts, and connection. So, walang bawal ito sa ating paniniwala. Kahit anong ating mga paniniwala. And then, you have to boast your belief. Do not deny your belief. Boast your belief. Not to the point na maging arrogante tayo sa itong belief because we are so one-sided. Linear thinking tayo. Ibig sabihin linear thinking. Kaya nga, ako ay nag-recommend ako sa inyo na mag-practice talaga kayo ng spiritual martial arts. Ibig sabihin, marami tayong, non-spiritual martial arts. Eskrima. Ang eskrima, during the training of eskrima, ay alam niyo talaga kung anong mangyayari pag one-sided kayo, linear stepping kayo. Yung sighting niyo ba ay going straight lang. You cannot see at the side, you cannot see the side. Yung
Makikita niyo yung lang yung straight, medial line, no peripheral. Ibig sabihin, side, peripheral. Wala at the back. You cannot see at the back. Hindi niyo makikita ang likod. Hindi din makikita niyo yung taas. Kasi tingnan lang niyo yan. Diyan, straight lang. That's the character of belief. That's why it needs the process of delivering belief would be in this way, indoctrination. Indoctrinate ba? Kaya naging kultura natin itong ating mga paniniwala ngayon. Nasunod natin sa ating mga kanunuan. Ito ang ating paniniwala at huwag tayong lumabag sa ating paniniwala. Pero sa katuruan ng dugukan ay simple lang. Mahalin ninyo ang iyong mga paniniwala. Do not blaspheme your culture. Do not blaspheme your belief. That is, hindi yan makatarungan. Kasi yan, nabubuhay tayo sa ating mga paniniwala. Naging mabuting tao tayo dahil sa ating mga paniniwala. Yan ay ang umpisa. Kaya, when we go back to the line of the advanced level of your spiritual foundation, saying direct to God, that is impossible. That is actually as if bana. Sabihin natin na, ay, mali pala talagang aming mga paniniwala, hindi ito maganda. Hindi yan mali. Mali na lang sa iyo yan kasi ikaw ay may nakita ng ibang liwanag. Pero yung itong nakararami ay hindi yan mali. Tama yan sa kanila. Pero may ibang version din. Ay, ito pala yung continuation ng ating mga paniniwala. Kaya yan tayo ay lumaki. Getting bigger, stronger light. Ibig sabihin ha, getting bigger, stronger light. No deduction. When you are a Christian, I am a Christian. And then I found out that the truth is this. Ay, ito pala yung angels, contacts, and connection. So, umpisa sasabihin natin, ang mundo ay flat. But then later on, hindi pala ito flat, itong mundo. Bilog pala itong mundo. And this is actually the level of reality na mayroon tayong nakikita na ang mundo ay bilog. But then later on, madiscovery na naman natin, ay itong bulang mundo ay hindi pala ito bilog. Square pala ito. And then, sasabihin na, ay, mali pala tayo itong ating sinasabi. Na ang mundo ay bilog, square pala ito. Kaya yan sila. Damira pa sila sa kadilim-diliman kasi hindi pa nila alam na ang mundo ngayon ay bilog. Ang mundo na yun ay square. Pwedeng pagtawanan ka sa mga tao. Baliw na tao yan. Paano naging square ng mundo ngayon? Pumunta ka doon sa langit, tingnan mo ang mundo ay bilog. Pag tingnan mo yung unang panahon, way back to the time na ang mundo ay flat, that's because wala pang mga space project, wala pang mga naglakbay sa malapad na dagat na gi-explore ang ating planeta. Kaya paano man natin masasabing bilog itong ating kinalagyan ngayon? Ay siguradong flat man itong ating mga nakikita. And that is the level of the consciousness that we have. Pagtingnan natin sa malapit. Pagtingnan natin itong katotohanan natin sa napakalapit. Kasi nandito tayo dito sa lugar na ito. Nandyan ka dyan sa iyong katotohanan na pinaniniwalaan. At yan lang ang iyong tiningnan. Kaya yan, wala nang ibang tama. Yan ay totoong katotohanan. Ngunit pag tingnan mo yung taas, tingnan mo yung likod, tingnan mo dito sa kaliwa, tingnan mo sa kanan, ay then makikita mo na yung katotohanan pala ay ito ay ang kabuuan. Hindi pa natin nakikita ang lahat. Kailangan na open-minded tayo. Kaya man pagsabihin natin na kayo, marami kayong mga paniniwala. Ako may paniniwala. Kayo, bawat isa sa atin may paniniwala. Dito tayo magtagumpay kung mabuksan ang ating totoong espiritual na kamalayan. Pag gamitin natin itong ating mga ideology tayo, principles tayo. Ito ang katuruan. Ito ang prinsipyo. Ito ang bersikulo.
Ito ang actual practical na makikita natin. Paano man naging tama ang iyong paniniwala na wala ka mang ebidensya? Pero dito tayo. Kasi ang sagot mo rin, ay ito ay mayroong ebidensya, hindi mo lang ito nakita. Kasi sirado pa ang iyong spiritual na kamalayan. So hindi na tayo matapos sa ating mga argumento. At then pag-uwi natin sa bahay, marami tayong problema, maraming sakit. Mayroon tayong mga karamdaman na hindi natin mapagaling. Kapag dito tayo sa ating pagkakaisa, nang dahil tayo ay lumiwanag sa spiritual na kamalayan, makikita natin na tayo palang lahat, kahit iba't ibang mga paniniwala, magkaisa lang tayo ay maging malakas at may pinakamakapangyarihang Diyos sa langit. Magpatagumpay sa atin sa lahat ng mga pagsubok ng buhay. Pero pag hindi natin alam yan, maging tayo ay maligaw din sa direksyon sa tunay na tagumpay. Nang dahil tayo ay promoter tayo ng pagkawatak-watak. Sabihin mo natin na, okay, ikaw na lang yung totoo. Sige, mag-isa ka na yan. 1 million katao kaya nga. Sige, harapin na niya yung mga kalaban. Bahala na kayo dyan. Kasi pumunta na lang kami doon sa impyerno. Ibig sabihin, hindi natin kaya pag tayo lang. Kaya that's the one of the three principles of Dugukan. Remember, one of the three principles of Dugukan, we are not alone. Hindi ba tayo nag-iisa lang? Tama ba yan? We are not alone. Third principle of Dugukan. Ito ay in English ba na we are not alone. Hindi tayo nag-iisa. Wa ka ba nag-inusara? Wala ka nag-inusara. Daghan pa kayong mga tao sa imong palibot. Sa ibig sabihin, daghan pa kayong mga dunay kahayag. Nakinahanglan tang mausa sa kahayag. Aron kita mo lambo og mulig-on gayon. Magkahiusa. Pero kada usa na to ay promoter tayo ng mga pagkakawatak-watak. Ayan. Nagpabigat tayo sa ating pagkakaisa. We want to claim the light and we want to claim ownership of God. Tama ba yan? Whether you like it or not. Because of our belief, we want to claim ownership of God. Because we try to invoke that this is the right things. The only right thing. Kaya, marami tayong batas. But in the end, the big question is, can we survive by the attacks of the negative? Without the aid of your brothers and sisters and all the rest religions surrounding your religion. Without the aid of God. Because each religion is founded because of the name of God. Tama? Each nation is founded because of the name of God. Never a nation is founded because not of the name of God. Kaya the big question ba? Ako ay maitanong natin sa ating mga sarili at kahit sa sino mga tao dito sa ating bansa. Ano ba ang pangalan ng Diyos dito sa bansang ito sa wala pa dumating ang mga Kastila na sumakop sa bansa? Imposible po na sabihin ninyo Jesus Christ at the time. Tama? Hindi. Wala pa man nakarating, hindi pa nakarating dito ang Christianity. So, ibig sabihin, iba ang pangalan. At iba rin pag sabihin ninyo na ang pangalan sa Diyos noong unang panahon ay Jose Rizal. Tama? Hindi. Kaya pag isisihin niyo si Jose Rizal, bakit tayo na-colonize ng mga Spaniards? Kaya wag nating pasanginlan si Jose Rizal. Ay, mayroong totoong kasaysayan. Pero itong kasaysayan ay napakalalim. Na dapat nating intindihin. Lumiwanag lang tayo sa spiritual na kamalayan. Nang pag tayo ay magkawatak-watak,
nang dahil sa napakaraming mga paniniwala, hindi tayo makatayo na mas malakas at matulungan natin ang ating bansa because of so many belief. Napakaraming mga ideology ba? Napakarami. Ang kailangan lang natin ngayon ay yung kaunawaan, makaunawa tayo ng bawat isa at ng bawat grupo, ng bawat relihiyon. Yan ang ating kailangan. Pag makakita kayo ng mga tao na mga pormadong-pormado, long sleeve, at nakadala ng aklat, andiyon kayo sa mga tindahan, mga marites ng bayan. Mayroon ba mga marites ng bayan? Umiinom ng Aniho, San Miguel, beer. May apelyido lang, beer. Hindi ba holy water? Ang ininom ninyo ay San Miguel, beer. Pag makikita kayo magdala ng Biblia dyan, and then tawanan ninyo, ay sabi niyo, laing tinuuhan. Katawaan ninyo, kay mura mong nasa langit. Parang sinasabi niyo, ay ibang paniniwala, laing tinuuhan, ito yun na sa impyerno. At mo sa langit, kayo na, amigo na kayo ng San Miguel. At ang apelido ay beer. Ibig sabihin yan, hindi tayo natututo sa tunay na pagkakaisa. At pag may makita tayong ng mga taong na mga gumagawa ng mabuti, ay i-atake natin. Sabihin natin, parang galit tayo ba sa mga taong gumagawa ng mga mabuti? Naramdaman ba ninyo yan? At nakikita ba ninyo yan? Pag yung mga tao, may mga mabubuting mga tao, and then yung mga tao ay parang galit sila sa mga taong gumagawa ng mga mabuti. Bakit hindi man sila galit sa mga doon, sa mga sugalan, sa mga doon sa mga kahilayan, yung mga temptations places ba? Hindi man sila galit doon. Pero doon sa mga religious na mga tao, nakakita ng liwanag, nagpakain sa kanilang mga kaluluwa, parang galit yung mga tao. Tama ba yan? Kita ba ninyo yan? That's because that is the lack of spiritual value reformation happening now, not just only in this country, but worldwide, buong bansa, buong mundo. Kaya ang sabi ng Supreme Master natin, ipalaganap ninyo itong angels, contacts, and connection. Ito talaga ay sugo ng Supreme Master. Ipalaganap, ituro ninyo ang art of life, regardless of the belief ng mga tao. Kasi pag mag-practice sila ng art of life, ang art of life is code of life. Wholeness aspect ang tiningnan. You're not just only practicing yung mga forms and gestures of the art of life na yung makikita ninyo bawat mag-exercise kayo ng angels, contacts, and connection. You are expanding your spiritual consciousness na mag-aral din kayo ng material self-protection. Gaya ng martial arts. Kaya man pagsabihin natin, mayroon kang kalaban. Talunin mo ba yung kalaban mo pag sigaw ng praise the Lord? Nang sabi ng Diyos ay, my son, be wise. And then sisihin mo na putol na yung liog mo, sisihin mo yung Panginoon. Sabi mo, Panginoon, you have to protect my life. But then I lost my head. Kasi natamaan ng tabak ng lasinggiro doon na naghurimintado. And then, sagutin ka ng Panginoon, my son, do you have feet? Mayroon ka bang mga paa? Mayroon. Bakit ka man hindi tumakbo? And then you practice martial arts, you practice dugukan iskrima, okay lang yan, sige. Lasing yan, tabak lang. And then you practice yung mga pinapractice ngayon ng mga spiritual foundation, napakarami mga practitioners ng spiritual ngayon. Yung mga katipunira, for example, madali bang pagpanalo laban sa mga kalaban kung hindi dahilan sa mga bayani na nakipaglaban sa ating bansa? Hindi yan madali. Pero anong nagpalakas sa kanila? Yung mga ginagamit nila ng mga kapangyarihan galing sa Diyos. Pero ngayon, pag marinig natin itong mga tao, ay may anting-anting isinurrender. Isinurrender daw doon sa, hindi man nila alam yung kahulugan ng anting-anting.
Bakit matakot sila sa anting-anting? Tingnan nila yung pangalan ng anting-anting. Pangalan man ni Jesucristo yan. Hindi man yan pangalan sa Yawa. Tama ba? Hindi. Kaya that's belief. Ang belief ba? Ang belief ay walang actual practicalization. Yung tao ding nag-surrender, hindi niya alam. I-surrender niya yan. Saan ba niya i-surrender yan? Surrender sa simbahan. Surrender sa simbahan. Pag magdigmaan ngayon, sakupin tayo ng ibang mga bansa, ipasulong natin, sino ba yung magdepensa? Sino bang mga tao ba na pumunta dyan, tumulong sa ating mga warrior of the nation? Kaya during the Japanese-American War, during the propagation sa mga Katipunero, during the time of Jose Rizal, Andres Bonifacio, sila yung mga nakipagdigma para magkaroon tayo ng kalayaan, maprotektahan ang ating bansa. Katulong ang mga espiritual na mga tao. Gamit nila sa kanilang mga katawan ang mga panangga na espiritual. Kaya ito ay hindi naintindihan ng mga tao ang kasaysayan. Nasabing sa demonyo. Kaya ito, malalalim ang historya ng ating kailangang maintindihan ng ating bansa, lalo na ngayon. And this one thing, kung bakit tayo magkawatak-watak dahil iba't iba ang ating mga paniniwala. Kung bakit tayo may paniniwala dahil gutom ang ating mga kaluluwa at anong pagkain na tayo ay kailangan ng ating mga kaluluwa. Liwanag. At kung anong klaseng liwanag? Liwanag na tayo ay maging malakas, hindi tayo ay maging malason, manghihina, hanggang sa magkawatak-watak at hanggang sa matalo ng mga kalaban. Disunited, walang pagkakaisa. Kaya ang misyon ng mga lahat ng mga taga-dugukan at sa lahat ng mga makinig sa mensahe ng dugukan, mensahe ng 72 Spiritual Division, kailangan tayong makagising sa spiritual na kamalayan at magkakaisa. Para sa mas malaking pangangailangan, para sa paggamot ng mga sakit ng buhay. Ano ang mga sakit ng buhay? Mga sakit sa ating mga dimensions ng kaluluwa. Individual person, community, and as the whole. By doing angels contact and connection is spiritual value reformation. That is spiritual value reformation. And we go always with the line of self-protection. Na ibig sabihin, self-defense. Self-protection ba? Self-defense, depensa sa kagalingon. Invoking the wisdom of the ultimate, supreme, omni, absolute. Kaya saka, sugilanon ba? Nawalan ito pagsabot. Ingon si Yahweh nga, hulam sa ata sa Ehipto, sa Israel. Dili ni sa aning nga nason. But this is a good story na makuna natin ng ehemplo. Because this is reality. Ngayon, ang Diyos nila si Yahweh sa mga Israelites nga, sulong nga lagi ninyo ditong mga kaaway. Kaya ako na nagihatag sa inyo ang yuta. Inyo na na. Yung pagtanaw sa nila dito, kay gipaspayan nila nga to, pagkadagko sa mga higanti nga to. Mura lamang silang tipaklong compared to mga higanti. Kaya sulong nila nga to, ipapatay ba sila nga to sa Ginoo sa mga kaaway? Kaya natakot sila. Kasi sila ay may paniniwala, pero walang pananampalataya. But the greatest conqueror, si Moses, because when you look at that history, sa kanilang history yan, sa kasaysayan, iba din sa history ng ating bansa. Hindi man nangyayari ang kasaysayan sa Israel dito sa ating bansa. Nangyari ba yan dito sa ating bansa? O wala. Outside the country. That is outside the country. So kaya, tingnan lang natin yung panag-ingnan. Comparison ba? Dahil sa paniniwala, natakot ang mga Israelites na mupunta doon sa bayan na kanilang digmain, na sugo ng kanilang Panginoon na si Yahweh. Dahil napakalaki, may mga higante. Compare sa mga higante, ay tipaklong lamang sila. Ngunit ang kanilang sugo na yung gisangunan, gitugyanan ni Yahweh, madumala sa iyang mga katawhan, si Moses.
may pananampalataya. At hindi lang pananampalataya, may soul realization at pasakatuparan ng kaluluwa. Kaya harap-harapan silang nag-uusap sa kanyang Panginoon na si Yahweh. Ibinigay na ng Diyos nilang si Yahweh ang lugar na yan, ang lupain na yan. Kaya huwag matakot, kaysa samahan sila sa digmaan ni Yahweh mismo at matalo ang lahat ng mga kalaban. Kaya sabi, huwag kang matakot, huwag kayong matakot. Sinasamahan sila ng Diyos. Pero pag dito sa ating bansa, paano man tayo manalo kung wala tayong pagkakaisa at kung walang Diyos na magdepensa sa atin? Hindi man tayo pupunta sa labanan. Ang ating mga kaaway, kaya palagi ko itong ipinaulit-ulit para sa ating mga practitioners lahat. Kung kayo ay may mga kaaway, sino mang yung mga kaaway? Alam na ninyo yung ating mga iba't ibang mga paniniwala ay ating mga kapatiran. And ating ipaliliwanag sa ating mga kapatiran, hindi tayo promoter ng pagkawatak-watak. Because ang ating mga ginagawa ngayon ay produkto ng ating mga paniniwala. So dito kaya tayo sa pagsakatuparan ng ating mga kaluluwa. To the point na mayroon tayong true enlightenment. Ang true enlightenment, makikita natin na mayroon tayong realization of the soul. Ang makikita natin, ito pala, dahil gutom ang ating mga kaluluwa sa liwanag, kaya balik tayo sa taas. Balik tayo sa taas, tingnan natin itong Supreme Master of Heaven. Kaya kung tingnan natin at tayo ay magkaisa, maging magtuturo kayo ng buhay. Art of Life 172. Sa sinasabi ko na, dito nagsimula ang Art of Life 172. That is angels, contacts, and correction. Proclaiming the name of the Supreme Most Omni-Absolute in the name of the Supreme Master of Wisdom. Universal. Kaya pagpunta natin doon sa iba't ibang mga lugar, I no problem with the different worships because those can just be part of us. Maging kaparte sila sa ating mga buhay. At hindi tayo maging idolatrous na yung sabihin pa sa pagkasulat ng pagkasabi na ay mga kabit kayo ng mga idolatry. May idolaters kayo. Hindi kayo mga taong na gumagawa ng idolatry ang dahil alam niyo yung kaisahan sa lahat. At hindi niyo tiningnan yung tayo lang ang tama, kundi tayong lahat ay tama. Tayo ding lahat ay mali. Pagsabihin natin ito lang ang ating sinasabi ay tama. Maging nagkawatak-watak tayo dahil sa liwanag na ating ipinaglaban. Ang ipinaglaban natin ngayon ay tayo lahat ay mabubuhay, maligtas at makaakyat sa langit para bigyan ng expansion ng Diyos ang kanyang bagong Jerusalem na sinasabi na bumaba galing sa langit dito sa lupa. May measurement man yan. Pero pag tayo ng lahat yung maligtas, ay hindi na tayo kasad yan. Kasi medyo parang maliit lang. Pero pag sabihin ng Diyos, ay marami parang mga tao doon na nagsamba sa akin, bumabalik sa akin, nagsurrender sa akin. Kaya maliit lang itong mundo. Nagawa nga niya itong planeta at lahat ng mga bituin, ang buong cosmos. May rason pa bang hindi siya makagawa ng expansion sa Jerusalem na yan? Tama ba? Ito ay totoong pagkasabi. Magkaisa, may tindihin lang natin ang mga misteryo sa mga ng mga salita at sa mga liwanag sa totoong liwanag ng Diyos. Omni Supreme Absolute. Pagbalaan sa kinabuhi, ag sa kinayahan. Bim.